Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day nasa Mateo, chapter 18, verse 15 to 17. Sinasabi dito na, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, ay ibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-uusapan nyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Ang disiplina sa simbahan, kabilang ang pagtitiwalag, ay mauunawaan bilang isang biblikal na gawa ng pagmamahal at pananagutan. Ang layunin ay tulungan ang isang tao na magsisi sa kasalanan at bumalik sa tamang relasyon sa Diyos at sa simbahan. Sa huli ay pinoprotektahan ang simbahan at itaguyod ang espiritual na kagalingan nito. Ang pangunahing layunin ng ekskomunikasyon ay isang seryosong aksyon na pandisiplina sa loob ng mga simbahang Kristiyano. Ito ay hindi parusa, kundi upang himukin ang pagsisisi at sa huli na panunumbalik sa katawan ni Kristo. Ito ay nakikita bilang isang kinakailangang hakbang upang matugunan ang malaking kasalanan at upang hikayatin ang pagbabalik ng isang malusog, puno ng pagsasama-sama na relasyon sa loob ng simbahan. Habang ang kasalanan ay may mga kahihinatnan, ang biyaya ng Diyos ay magagamit sa mga nagsisi. Nangangahulugan ito na kahit na ang kasalanan ay maaaring magkaroon ng negatibong kahihinatnan, ang pagpapatawad at awa ng Diyos ay makakapagpanumbalik sa mga tumalikod sa kasalanan at patungo sa Kanya. Ang pagsasalita ng katotohanan sa pag-ibig sa mga kapwa mananampalataya na nanliligaw ay nagsasangkot ng malumanay at mahabaging pagbabahagi ng mga katotohanan na sa Biblia sa kanila, na nakatuon sa kanilang spiritual na kagalingan at kadalisayan ng simbahan. Ito ay tungkol sa pagpapahayag ng katotohanan ng Diyos sa parang naghihikayat sa paglago at pagkakasundo, hindi pagkondena. Ang pamamarang ito ay nakaugat sa pag-unawa ng pag-ibig ay dapat kumabay sa ating mga salita na tumutulong sa iba na maunawaan at yakapin ang katotohanan upang tumatanggap ng pagtutuwid o pagsaway mula sa mga pagsuway mula sa mga kapwa mananampalataya. Ang pagsusuri sa iyong puso at pagiging mapagpakumbaba ay kinabibilangan ng pagkilala sa iyong sariling pagkamakasalanan at paghahanap ng katotohanan ng Diyos. Kabilang dito ang pag-amin sa maling gawain, pagiging bukas sa pagbabago, at pagtingin sa pagwawasto bilang isang pagkakataon para sa paglago, sa halip na isang pag-atake. Ito ay tungkol sa Diyos, sa pagkilala na ang disiplina ng Diyos ay tanda ng kanyang pagmamahal at isang paraan ng paghuhubog ng iyong pagkatao upang itaguyod ang katotohanan at maging tapat kay Kristo ng walang takot o kompromiso. Ito ay nangangailangan ng paghahanay ng buhay ng isang tao sa salita ng Diyos, na naghahangad na mamuhay ng isang buhay na may integridad at katwiran. Kabilang dito ang aktibong pag-aaral at pagkakapit ng salita ng Diyos, pagtitiwala sa kanyang patnubay, at paghahanap ng kanyang lakas sa mga oras din ng kahirapan. Nangangahulugan din ito ng pananatiling matatag at sa pananampalataya ng isa kahit na nahaharap sa pagsalansang o panggigipit na makipagkompromiso. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.